Mga kagulay, isang magandang hapon at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon po, ang video ko po ngayon ay samahan nyo po akong puntahan yung nakuha po namin salaan. Yung po yung aking tataniman na kaliksto nitong darating na April. So ngayon po kasi mga kagulay, meron pa po siyang tanim na palay. So dadalawin ko po siya para po makita yung mga sangka niya kung meron pa bang tubig. So kailangan po natin itong patayuin para po sa darating na April, maigayak na po ito sa taniman ng kaliksto. So medyo malayo-layo din po itong pupuntahan ko kasi lalabas po ako ng barangay namin para mapuntahan ko lang po yung mismong taniman na yun. So yun mga kagulay, tara po samahan nyo ko para po maipakita ko po sa inyo po yung area kung hanggang saan yung aking tataniman na kaliksto. Tapos ito mga kagulay, nakuha po namin to ay 2 taon po namin kontratahan po ako tatanim ng mga gulay. So karamihan na po nitong darating na April, karamihan na po ng video ko ay doon na po sa area na yun. So syempre ngayon titignan ko lang po yung mga sangka kung okay ba, kung wala bang pumapasok na tubig para po matayang-tang yung lupa at maisalang po sa talungan. So yun mga kagulay, papunta na ako dito sa bukid na nakuha namin sanlaan. So tara mga kagulay, samahan nyo ako para po pakita ko sa inyo yung area. So dito pala mga kagulay, palabas na ako nitong highway. Itong highway po na to ay papunta ng Dingalan, tong way na to. Tapos yung pabalik na mga kagulay, ito po yung papunta ng Baler. Ayan. So ito po yung dinadaan namin araw-araw papunta rin sa bukid. So siguro mga 15 minutes akong magmumotor pagka nakasingle bago makarating dun sa bukid na aking pupuntahan. So papasok na po ako dito sa bahayan ng Antipolo po. Ito isa sa mga dadaanan ko pagka ako ay nagtanim doon. So medyo malayo, kailangan po ng service talaga. So meron naman ako ginagamit na single, pero kailangan po rin po ng mga kolong-kolong para mapadali yung pagpunta, lalo sa pagdala po ng mga gamit. Tapos dito nga pala mga kagulay, pababa na ako ng aking barangay. Ito, papunta na ako ng barangay Santor, kung saan po ay doon po nakasakop yung aking tataniman ng kaliksto. Ayan, yung mga gulay, karga silang pechay. So ito po, papunta na po itong bungapon. Ayan, papunta po sa kurba. Itong highway po na to na aking tinatahak ngayon. So yun, pasensya na at medyo maingay yung ating So ito po yung papasok dito sa bukid na one way na rough road. Ayan, so marami na rin pong bahayan dito at marami na pong linya ng kuryente. Ayan, so kahit po sa dito, so masarap pong maninirahan dito sa gitna ng kabukiran. So makikita nyo dito na madalang pa ang bahayan, hindi pa siya talagang totally na tinitirahan ng karamihan. So ito na po yung papasukan. At sa jeep po, pag pumitas po ako, dito na po namin nakakutin yung gulay. At hindi po kasi naipapasok yung jeep dito dahil medyo malaki po yung jeep, medyo marami pong sasabitan. Siguro pagka nag-spray dito, baka dito na rin po umaga o dito na po matulog para po sa madaling araw dito na po ako makapag-spray. Tsaka sa pitasan, dito na rin. Kunyari bukas po ang pitas, dito na po matutulog sa bukid para po hindi po tanghali sa sangkan. So ito po yung mga daan niya, medyo patag naman, pero pagka tag-ulan doon na po medyo mahirap kasi halos nagpuputik po ito dahil madaling ang dumadaan ng mga kariton, nabubugbog din yung daan.
So sa ngayon, tatawid po tayo dito sa may tulay. So tao po nakakadaan. Sa diretso po na yun mga kagulay, doon po yung daanan ng mga kariton tsaka yung traktor. So yan mga kagulay, bababa na po ako dito sa aking dadaanan. So ito po yung kawayan na tulay. So meron po ditong ilog na dinadaanan. So tao lang po ang may access dito na pwedeng dumaan. At doon po sa may gawin na yon, doon po yung mga kariton. So tatawiran po, itong ilog na to ay galing din po doon. So ito po ang ilog doon. So hindi ko pa naman na-try dito pagkatagulan kung ano ba itsura nito pagkatagulan. So kita nyo naman na kawayan na pinagpatong-patong. Ayan, so marami din po tumatawid dito. So dito lalakad po ako dito ng mga 5 minutes bago ko marating yung yung mismo tataniman ko ng talong. Ayan. So unang madadaanan ko dito yung bukid ng ang bunsong kapatid po nila tatay. Yung may tanim pong kamatis at panigang. So dito may tulay ulit na dadaanan. So dito bawal ka umuwi ng lasing. Ayan. Ito yung mga dadaanan. Ayan, so unang madadaanan ko dito itong kamatisan. Ayan, bunsong kapatid po na ni tatay. So mga gulay, ito po yung bungad nung nakuha naming lupa. So ito yung sinasabi nga po nung tito ko na ayusin kasi kita niya ito yung bungad niya, may tubig. Ayan, so ito nakapapasok siya. Ito yung harangan ko ngayon. Pipila-pilan. So titignan ko pa yung sangka kung meron pang mga tumatagas o tumakitid lang siya na mahaba. So ang sukat po nito ay nasa kalating hektarya po. So ito yung inilihis kong mga sangka. Ayan, para matuyo yung tatamnan. So ito yung pipila-pilang ko ngayon para matuyo itong tataniman ko ng kaliksto. So makikita nyo halos basang-basa siya. So anong petsa na ngayon, kailangan na maano ko to, malinis para po matuyo. Ayan, so abangan ko pa naman itong palay na anihin, pero mas maganda na mapatuyuan ko na to. Hanggang doon po siya sa lagpas kubo po na yon. Ayan, so makikita nyo yung kubo. Ayan, hanggang doon po sa may medyo may punuan na yon. Ayan, so hanggang doon po yung nakuha namin na area na to. At makikita nyo na medyo makitid lang naman siya pero mahaba. Ayan, so yun, mag-start na ako magsangka dito para matuyan o mailihis ko na itong tubig dito sa tatalungan ko. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. So yun mga gulay, na tapos ko nang lagyan ng harang yung papasukan niya ng tubig. So ito kasing palay na to ay siya lang po ang palay dito sa may gitna na to. So hindi naman siya ganyan kabasa or hindi naman siya ganyang kaputik pagka natayantang. So yung mga katabi po dito ay tanim po ay gulay. Ayan, so ito po meron na pong tanim yan na kalabasa. So pinagsibuyasan po yan mga kagulay. At sa kabilang gilid niya ay tatalungan naman po. So ginagayak na po siya kanina at ngayon nga din po yung patanim niyan. So yun nga mga kagulay, nalagyan ko na rin ng harang yung pinagdaanan ng kariton. At abang-abang na lang ako dito kung
hanggang samaan itong palay na to at sisimulan na yung paggagayak dito. So titignan ko pa yung sangka kung meron pa mga bukas dito at harangan pa. Titignan ko pa dito sa gawin nito at may mga papasokan pa to dito sa gilid, kaya iniikot ko pa. Kung makikita nyo, medyo may tubig-tubig pa siya at talagang malambot pa. Titignan ko dito sa gawing gitna kung mayroon pa siyang mga sangkang bukas para hindi na pumasok yung tubig dito sa isang banos na to, yung may palay. So ito nga mga kagulay, yung kubo. Ayan, so pero tatanggalin din po namin ito mga kagulay pagka nandito na kami at nagsimula. Ililipat namin to sa bungad ng binanos na to. So ito po yung kubo nung dating may ari o gumagawa dito sa may palay. Pero yun nga, makikita nyo, so hanggang doon po siya at pera pa po yan. So mahaba po ito. Ito dito may sangka pa po siya, so kasasarado ko pa to. So dito siya may mga papasukan, tapos titignan ko pa sa may gawin dulo kung meron pa. So dito bababain ko pa siya kung mayroon pang sangka. So natapos ko na yung sangka na yun. So ito kasi sangka ito mga kagulay ay patapon. So ang binabagsakan po nito yung sa baba na po sangka din. So talagang mayroon po mga sangka tong kada banos para po kung sakali ay may tubig na malakas, makokontrol po yung pagpasok ng tubig. So kita nyo naman na dito ay talagang napakatahimik, talagang puro bukid. Ayan, mga tao kayong makikita pero mga busy. So talagang sana sa pagtanim namin dito hindi tayo malugi. Ayan, so nasabik na din ako na igayak ito at makita nyo yung aking itatanim na kaliksto. At yun, at hanggang dito na lang yung aking video. At ito na nga yung nakuha namin na sanlaan na lupa na 2 years na contract. Ayan, sanlang buhay kung tawagin dito sa amin. So ibabalik po yung pera na binigay namin sa kanila.